Alright, magandang umaga po sa bawat isa. At higit sa lahat sa ating dakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Saglit po tayo magsitindig at ating po muling ialay sa Diyos ang ating mga sarili bilang recipient ng kanyang salita. O Diyos naming Amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, kami po ay dumudulog sa sentro ng habag at inahiya po lang ng Espiritu na sumaamin naman lahat at sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita maging pundasyon ito ang mga spiritual, kalakasan, nourishment of our spiritual life, not only for this congregation, sa iyo pong bulwagan, kundi doon din po sa mga nasa live streaming followers na nakikinig sa araw ito. May your blessings be upon them and let the Holy Spirit of God weaken our spiritual mind and that we may be able to establish, nourish our spiritual life by your word. We humbly ask all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, tayo po yung makapunan. Now, kanina ay nabasa po natin ang Matthew 13, verse 44 hanggang 46. Ang mga talatang ito ay mayroong dalawang hiwagang aral na nagbibigay po sa atin ng spiritual understanding and wisdom. Na yung unang nabanggit dito, gaya ng verse 44, na sabi rito, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field. So this is referring to the mysterious hidden treasures. So ito po yung hiwaga ng natatagong kayamanan o treasure. At napag-aralan po natin noong nakaraang linggo na ito po ay tumutukoy sa bansang Israel. Sapagkat kiniklaim ng Diyos na ang bansang Israel ay treasure of God. Siya po ay kayamanan ng Diyos. Kaya natin nabasa sa ibang mga talata sa Old Testament, sa aklat po na Exodus 19 and verse 5 and Psalms 135 verse 4. Sinasabi doon na the Lord God chosen Jacob as Israel and he is his treasures. So, yun po yun. And then secondly, yung verse 45 and 46. Ito po ay tumutukoy sa isang bagong tawag doon, treasures, pero nabanggit dito yung klase kung ano siya. Sabi dito sa verse 45, again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearls. Isang tao na negosyante na naghahanap siya ng mabuting perlas or godly pearls. Ibig sabihin, hindi siya basta isang perlas, kundi talagang first class. Ika nga, talagang magandang klaseng perlas. Sabi rito ay godly pearls. Isang maganda o mabuting perlas. Tanong, ba't mayroon pa bang pangit? Siguro kasi hindi mababanggit dito na ang Diyos na tinutukoy rito ay yung merchantman. Siya po yung walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo ang tinutukoy rito na siya yung merchantman. Siya po yung negosyante. Ibig sabihin pala, dinadaan na ng Lord sa istorya na makalupa at nagbibigay po siya ng makalangit na kahulugan. Yes, that's how comes how the parables or the Bible's parables are referring to na ang Diyos, gumagamit po siya sa kanyang salita ng mga makalupang history o bagay na makalupa na maunawaan natin ng mga tao. But there's a heavenly meaning and significance about that. So, yan po yun. Now, ang tanong, kung ang bansang Israel ay tinutukoy ng Diyos na sila yung kanyang kayamanan, ay paano naman itong verse 46, ay verse 45 hanggang 46? Sabi nga rito sa verse 46, tutuloy natin, who when he had found one pearl, na makita niya ang isang perlas na to of great price. Wow! Great price. Hindi mo basta ang halaga, kundi talagang great price. Bakit na mo great price? Kasi karugtong ng salita, went and sold all that he had. Nang makita niya ang magandang perlas na to, the price or pricely pearl, ay yumaon siya at umuwi marahil at kanyang ipinagbili ang lahat ng mayroon siya. All, sabi dito, hindi some.
not some of them of his wealth. Hindi. Sabi rito, he went and sold all that he had. Ibininta niya, ipinagbili niya ang lahat na nasa kanya, ari-arian niya. Ano ang ginawa niya? Sabi rito, and buyeth that pearl. Pagkatapos na kanyang maibenta, lahat ng mayroon siya, ay kanyang pinili ang perlas na to. Wow! Apatin din, no? Ay, pwede mangyari. Doon po sa mga treasure hunter, naiintindihan nila ito. Halimbawa, naisipatan niya isang lupa na mayroong kayamanan na nakabaon doon. Ngayon, willing siya na ibenta ang lahat mayroon siya. Makita lang niya at mahukay lang niya yung kayamanan yun. Ngayon, sa ating, di ba? Ginagastosan malaking pila at pamilyonis yan. At napakalaki ng kanyang mga gastos. Mahalaga yung makakuha lang niya. Kasi kung makuha niya yun, higit pa sa kanyang ginastos at triple pa kamo. Kahit ibinta niya lahat ng kanyang ari-arian, triple pa ang kanyang tutubuin. Kaya willing siya na ibinta ang lahat mayroon siya, mabili lang niya yung kayamanan yan. Dito, hindi siya kayamanan, kundi perlas na mapakataas ng presyo niya. Kaya willing siya na ibinta ang lahat ng mayroon siya. Ang tanong ay ano ang kahulugan ng talinghagang ito? Ano ang kaibahan nito doon sa kayamanan? Hawig. Kasi kung ang kayamanan ay tumutukoy sa bansang Israel, ang perlas na to ay tumutukoy sa iyo at sa akin bilang iglesia ng ating Panginoon. Now, paano? So, ang kingdom of heaven, alam natin na ito ay referring to the church. It is spiritual kingdom referring to the church. Sapagkat binubuo ng Diyos ang kanyang kingdom. It's not a literal kingdom on this earth right now, but maybe there will becomes a, tawag natin na, millennial kingdom of Christ. And that will be the physical kingdom ng Paso Kristo maghahari ng kamay na bakal sa buong mundo at mai-erase ang image ng mga gobyerno ng buong mundo at ang pairali niya iisang pamamahala at gobyerno ng ating Paso Kristo. Kasi sabi ron ay maghahari siya ng kamay na bakal. That's the kingdom of Christ within 1,000 years. Kaya tinatawag na millennial kingdom of Christ. Tanong, kailan yan? Pagkatapos pa ng ating panahong ito. After Great Tribulation period and judgment for the living nation, and that's how the starting of millennial kingdom of Christ. So, ganun po siya. Now, sa ngayon, binubuo niya po ang kingdom na to. At sabi rito, the kingdom of heaven, sabi, is like a merchantman. So, ang merchantman dito ay hindi literal na tao na gaya natin na natural. Kundi tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit kamukha ng Jesucristo? Kasi ang salita ng Diyos ay nagsasabi na willing ang Panginoon na iiwan ang lahat ng mayroon siya sa kanyang kaharian at para hanapin ang mga taong nawala kaya natin. Saan natin makita yan? Luke chapter 19. Tinatin kung sinasabi ng Bible is very basic. Subalit may malaking impact kung ating papakinggan at unawain ito. Sa Luke 19, verse 9 hanggang 10. Paano ito nangyari? Kasi tumutukoy ito sa istorya na literal na nangyari sa Panginoong Kristo noong panahon niya. Na habang siya ay nangangaral sa Jericho, ang Jericho ay sakop na to ng Samaria, marahil, o Ayamin, Jericho, I think. Ito ay halos sa boundary na hindi ko maalala kung ano ba o talagang sentro ng bayang Israel. Jericho. Now, ang Panginoon ay pumapasok sa bayan ng Jericho, ayon dito sa Surya, verse 1, talagang nagsisikipan, nagka-traffic, kung sa atin ngayon nag-traffic, talagang kumbaga halos mag-stampede, yung mga tao nagsisiksikan. Mayroong isang taong nakarinig na nagngangalang Sakyo. Si Sakyo, pandak na tao. Hindi naman siya unano talaga, kundi pandak, ibig sabihin ay maliit ang kanyang size. Hindi siya ngayon makakita kasi balitang-balita na sa Jericho tungkol sa Panginoong Kristo.
Kaya si Sakyo ay very interested na makita ang personal ang Paso Kristo. Eh ngayon, sa pagkababa niya, mababa yung kanyang stature, yung kanyang size, hindi niya yung makakita kahit siya pa magtitilay ng gano'n, hindi niya makakita. Kaya nakita niya ang puno ng sikomoro sa unahan. Kaya siya ay umakyat sa puno at doon niya nakita ang Paso Kristo. Ang Paso Kristo lumalakad sa daan na papunta roon sa malapit sa sycamore, sa puno ng sycamore. Eh sabi ng Paso Kristo, Sakyo, bumaba ka dyan. Pinansin ng Paso Kristo, Sakyo, bumaba ka dyan. Ngayon din, sa araw na to, papasok ako sa iyong bahay. Oh, tuwan-tuwa siya kayo. Tuwan-tuwa siya. Sapagkat talagang minimitin niya ng Panginoon, mamimit niya eh. Sapagkat ayon po sa istorya ng Panginoon Kristo sa kanyang buhay, walang taong na-meet niya o walang tao na nakasalamuha ng Paso Kristo na hindi nagbago ang buhay. Isa na doon si Sakyo. Kaya nang pumasok ang Panginoon sa bahay niya at narinig niya magturo, sabi sa Sakyo, lahat ng mayroon ako, willing ako na ibalik sa aking mga niloko sa paniningil ng buwis. Kasi si Sakyo, gaya ni Matthew, na tax collector, maniningil ng buwis. Sa panahon natin, mayroong sila mga scissors office natin, mayroon silang regulasyon. Hanggang doon lang yung sisingilin. Sa panahon nila, hindi. Ang may power na magpresyo, yung tax collector. Kaya kung maningil, ay talaga namang 10 times, 10 doble. Kaya sabi ni Sakyo, willing ako, 10 times kung babalik yung aking siningil at ibalik ko doon sa tao na bumayad sa akin. Doon, ganun siya nagsisi, ganun niya binago yung kanyang plataforma sa buhay nang makadaupang palad niya ang Paso Kristo. Now, karugtong na istoryang ito, sabi dito sa verse 5, sabi ito, when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down. Today, I will must abide in thy house. And verse 9, and Jesus said unto him, kay Zacchaeus, sinabi niya ang Panginoon, is day, a salvation come unto this house. For as much as he also is the son of Abraham. Sa Zacchaeus man ay tinuturing ng Paso Kristo na anak ni Abraham. Bakit kamo anak ni Abraham? Sapagkat siya'y sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Kaya sabi nito sa verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that is was lost. Ang anak ng tao, tinutukoy niya yung kanyang sarili, ay naparito sa mundong ito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Anong nawala? Hindi po bagay, kundi tao. Ang mga taong walang Kristo sa buhay ay mga lost souls. They are going to astray like a sheep that astray and needs their pastor. So, ang ating Paso Kristo ay willing siya. Kaya ng Lucas chapter 15, na istorya rito ang tungkol sa tupa. Tungkol sa isang tupang nawawala. At ang sabi rito sa istorya, sa Luke 16. Hindi ko matindi ako saan dito. Pero ang istorya rito ay willing ang Panginoon na iwan yung 99 na mga tupa upang yung isang tupang nawaglit ay kanyang iligtas. So, ano ang implication? Ano yung significance ng ganung salita? Well, maintindihan natin na ang ibig sabihin nun ay itong sa Philippians. Ano ba ang record ng Philippians chapter 2 verse 5 to 9? Ating buksan at mga Bible at tingnan natin ang Philippians chapter 2 verse 9 hanggang chapter 2 verse 5 hanggang 9. Sabi ito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ibig sabihin? Yan natin yung ating kaisipan na maging kaisipan gaya ng Paso Kristo. Na siya, bagamat saan yung Diyos,
ay hindi niya ipinagpantay ang kanyang sarili sa Diyos Ama. At anong ginawa? Verse 7. At ginawa niya sa kanyang sarili ay nagpakababa at siya ay nag-anyong alipin, kawangis ng tao. And verse 10. At being bound in passion as a man, bilang tao, sabi ito, ay nagpakababa siya sa kanyang sarili and became obedient unto death. Hanggang kamatayan, maging masunurin siya. And even death of the cross, hanggang sa cross, sa kamatayan sa cross, ginawa niya. Wherefore God also hath highly exalted him and give him a name which is above every name. Ano po ang significance ng talatang ito? Ibig sabihin yung pagkababa. Willing ang Panginoon Kristo na iwan ang lahat. Kaya itong misteryo ng hiwaga tungkol sa mabuting perlas na mayroong malaking presyo o halaga, ay willing siya ibenta ang lahat. Kabilang na doon yung kanyang pagiging Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay nasa tatlong persona, Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At bilang anak, sa kanyang titulo na Diyos, ay willing siyang iwan yung kanyang kalulhatian, gaya ng sabi ko sa Philippians chapter 2. Hindi niya ibinilang kanyang sariling kapantay ng Ama. Nakabagababa siya, nagkatawang tao, gaya ng alipin, naging masunurin hanggang sa krus ng kamatayan. Ano ang ibig sabihin nun? Ang karugtong po ay ang unang Timoteo chapter 1 verse 15. Tandaan natin, ibinilang ng Panginoon ang kanyang sarili na napakababa gaya ng tao, nagmasunurin hanggang kamatayan para lang tayo ay matubos. Malaking presyo po ang halaga ng kanyang buhay. Pero bilang Diyos, pero hindi po niya binigyan ng halaga. Matubos lang niya ang perlas na to. Now, 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sabi ni Paul, this is faithful saying and worthy of all acceptation. Narapat na to ay tanggapin. Sabi, ang salitang ito, na ang Panginoong Kristo ay naparito sa mundo upang iligtas ang makasalanan at ako ang pasimuno ng makasalanan. Yan ang sabi ni Pablo. The chief sinners himself. Ang kanyang sarili, binila niya na pangunahing makasalanan. Bakit ka mo? Ganun ang kanyang salita. Kasi di ba, bago siya naging Pablo, ay Saulo muna ang kanyang pangalan. Ha? Siya ay mayroong later, anong tawag doon? Yung license to kill. License to kill, man tawag doon? Parang James Bond, ano? Sa pelikula. Yes. Binigyan siya ng Roman Empire ng sulat na itong sulat na to ay may power na lahat ng Kristiyano, lahat ng mga tumatawag sa Panginoong Kristo ay papatayin niya. Wow. At walang kukontra. Kasi yung kanyang sulat na dala-dala bilang license to kill sa church ay galing sa Roman Empire. Ganon si Saulo. Now, nung pupunta siya sa Damasco para patayin ang mga Kristiyano doon, dahil nabalitaan niya nandun sila nagtipon-ipon sa Damasco, ay di siya ay nasa kalsada o daan papuntang Damasco, nakadaong palad ng Panginoong Kristo. Sa pamagitan ng nakasisilang na liwanag na tumama direct sa kanyang mata. Kanya't nahulog siya sa kanyang kabayo at nabulag at narinig niyang tinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ano ang kasalanan ko sa iyo? Sabi ng tinig. Alam mo, para kang sumisipa sa tinig. Para kang sumisipa sa tinig. Bakit mo ako pinag-uusig? Yan. At si Pablo, na-realize niya ng kanyang sarili bilang Saulo, ay hindi tama yung kanyang ginagawa. Yung palang kanyang inuusig ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya, magmula ng araw na yon, nagbago ang kanyang pagkatao. At sabi ng Panginoon, ngayon sa araw na ito, hindi na Saulo ang pangalan mo. Ikaw ay tatawagin Pablo. Binigyan siya ng Diyos ng instant spiritual name. Kaya, si Pablo, ito yung kanyang salita. Ako ang pangunahing makasalanan. Kaya nililas niya. Yan ang dahilan kung ba't ang Panginoong Kristo ay bumaba sa langit at napunta rito sa lupa
Bilang Diyos, hindi niya pinubad, sabi nga sa ibang salita, pinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Sabi ng mga pilosopo, ay saan niya sinabi? Para makuha ko sana at ako din maging Diyos. Salitang tao na maunawaan natin na hindi niya ay pinantay ang kanyang sarili sa Diyos Ama sa panahong nasa mission siya. Ang mission niya ay hanapin ang perlas na to na malaking presyo. At alam niyo ba kung sino yan? Ikaw yan at ako. Ang perlas na napakalaki ng presyo. Willing sa ibenta, willing siyang iwan ang kaharian ng langit upang magpakababa at naging tao hanggang naging masunurin sa kamatayan sa krus. Now, alam niyo po ba, ang sabi pa ng 1 Corinthians chapter 6, kung ating mapapansin ang 2 Corinthians chapter 6, itong matinding impact. Sabi rito sa verse 19 and 20. Chapter Corinthians not 2 Corinthians, but 1 Corinthians. First Corinthians 6, verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kanino ito nagpapatungkol? Sa mga Kristiyano, sa iyo at sa akin bilang mga mananampalataya. Sabi rito, hindi ba nyo alam na inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Which is in you. Sabi rito, siya ay nasa atin mismo, sa ating pagkatao. Sa atin. Which are, sabi ito, which ye have of God, and ye are not your own. Tayo ay pag-aari ng Diyos at hindi na tayo sa ating sarili. Itong matindi, no? Verse 20. For ye are bought with a price. Sapagkat kayo ay binili sa halaga. Ano? Kayo ay binili sa halaga. Pagdaan ba anong pagkasabi sa Tagalog yan? 1 Corinthians 6 verse 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang luwalhatiin. Upang maparangalan ang Diyos. Okay, upang maparangalan ang Diyos. Ang inyong katawan at espiritu ay para i-glorify o luwalhatiin ang Diyos. Bakit? Sapagkat binili tayo sa malaking halaga. Great price. Kaya itong perlas na to, ikaw at ako yan. Bilang mga Kristiyano. Ngayon, ikaw na nakikinig, maging sa live streaming. Kung ibinibilang mo ang sarili mo, na ikaw ay binili sa malaking halaga, ang tanong, ano ang konsiderasyon mo sa Panginoon Kristo? How do you think about Christ? That paid a great price, even himself as God, willing na iwan niya ang kanyang kaharian bilang Diyos. Pansamantala, para lang ikaw at ako ay kanyang mabili. At ayon dito sa 1 Corinthians chapter 6, binili tayo sa halaga. Halagang walang katumbas. Bakit kamo? That's the life of Son of God. Buhay mismo ng basa ito. Yung kanyang dugong tumigis sa bundok ng Kalbaryo ay hindi kayang tumbasan ng sinuman. Maraming mga religious group nag-aangkin. Kasi sila raw ay may karapatan magligtas ang tao. Well then, wala akong napansing record, even in Guinness record, na may relihiyon na napako sa krus at nagtigis na kanyang dugo para igarantiya ang kaligtasan ng buong mundo. Wala. Tanging ang Panginoong Kristo lang. Siya lang ang mayroong garantiya dahil ang patunay na buhay pa nga siyang maguli. Pagkatapos sa ikatlong araw na namatay siya ay muli siya nagbangon mula sa mga patay upang ang ating pag-asa sa pananampalataya tungkol sa Kanya ay hindi mapahiya kung hindi talagang tiyak 100% ikaw at ako ay ligtas.
Bakit? Sapagkat ikaw ay tumugon sa kanyang panawagan. Kaya doon sa atin na pag-aralan nakaraan, nagbigay siya ng invitation. Sabi ng Pastor Kristo, kayo ay lumabas at pumunta sa mga lansangan. Sino man makita nyo, anyayahan nyo, at pumunta ito sa aking piging upang mapuno ang bulwagang ito ng mga bisita. Hindi naman literal na piging yun kundi yun ay isang talinhaga o istorya na mayroong makalangit na kahulugan. Ibig sabihin ng mga highways, yung mga daan, yan yung mga buhay ng mga tao. Anong klase mga daan? May bako-bako, may simentado, may asfaltado, may maganda, at mga kalsadang maganda. That's how the Bible is reading about the ways of men. Yung buhay natin, kanya-kanyang mga buhay. Merong mga bako-bako mga daan. Merong mga daang smooth. Pero lahat ng daang yan is just a merely human ways of life. At sabi ng Panginoon, anyayahan yung lahat ng yan. Kahit sila ay may kapansanan, kahit bulag man sila, kahit ano man ang kapansanan, kung tatanggihan sila ng aking bayan, lumabas kayo sa bayan ito at anyayahan ang mga taong makakasalamuhan niyo sa daan at para ang aking piging ay mapuno. Alam niyo, maswerte tayo na mga pagano na binibilang o itinuturing ng mga Hudyo na hindi karapat-dapat ay tayo yung mga may kapansanan, tayo yung mga hindi perfect ang buhay, tayo yung mga taong hindi tawag doon, hindi nasa walang tuno, kumbaga ang buhay natin sa harapan ng mga Hudyo. Pero nung tayo na-invite sa magitan na sa kanyang salita, ay tumino ang ating buhay. Pero kapansin-pansin doon sa talinhaga ng Panginoon, sabi niya may isang bisita na napansin niya na hindi nakadamit pangkasal. Kaya sabi niya, bakit yan hindi nakadamit pangkasal? Palabasin yan, gapusin yan, ihagis sa labas sa apoy. At doon yung kanyang panangis at pagngangalit ng ngipin sa tindi ng hirap. Ano ibig sabihin yun? Hindi lahat na nakapasok sa bulwagan ng Diyos ay matinong mga Kristiyano. May mga Kristiyano diyan kaya lamang. May mga ganon. Subalit ngayong umaga, ang punto ng ating pag-aaral ay great price. Yung malaking halaga o presyo ng isang perlas. At yan ay ang perlas na kaluluwa. Ikaw yan at ako. Kaya sabi na kanina sa ating binasa, naparito ang Pastor Kristo sa mundo upang kanyang pansamantalang iwan yung kanyang trono bilang anak ng Diyos. Nagpakababa, ano ang misyon? Para hanapin at ligtas ang mga nawala. Ikaw yan at ako. Sabi nga doon sa ibang kasulatan ng Lucas ay, kung mayroong 100 tupa at ang isa ay nawaglit, willing siya pansamantalang iwan ang 99. Hanapin lang niya yung isa at kung matagpuan niya to, tuwang-tuwa siya. Anyayahan niyo yung kanyang mga kaibigan at sabihin, makipagsaya ka sa akin. Kasi ang tupang ito na nawala ay muli ko na sumpungan. Ikaw yan at ako. Mga tupang ligaw. Ikaw nga ng awit. Tupang ligaw. Wilang Panginoon na magsakripisyo ng kanyang buhay para ikaw at ako ayusin lang. Kaya sabi nito sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians 6 verse 19-20. Luwalhatiin nga natin ang Diyos ng ating katawan at espiritu. Bakit kamo? Kasi hindi na ikaw yan. Hindi na ako ito. Tayo ay pag-aari ng Diyos. At tayo ay binili sa malaking halaga. Mga kapatid, sumagang ito bago tayo magtapos. Ang tanong diyan, pinakundanganan pa natin. Atin po bang pinahahalagahan din ang ating mga posisyon bilang mga perlas na napakalaki ng halaga sa harapan ng Diyos? Alam mo bang ikaw at ako ay ang perlas na yan? Nasumpungan niya. Ang perlas na to, ikaw yan at ako. Malaki ang presyo, ang halaga niyan. Kaya ibinta ng Panginoon lahat na mayroon siya sa kanyang kaluwalhatian, sa hala ng langit, para bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, ay masmurin hanggang kamatayan, para lang ikaw at ako ay kanyang mabili. At ang ibinili niya sa iyo at sa akin ay hindi mga material na bagay, kundi mismo ang kanyang buhay, ang kanyang dugo na dumanak sa bundok ng Kalbaryo. Mga kapatid, sumagang ito, alam mo ba na ikaw at ako ay hindi pa karibang tao? Magmula ng makatubang palad natin ang Puso Kristo, tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas. Hindi ka na dati na ganoon sa paningin ng Diyos. Bagaman ituturing mo sarili mo na parang walang nagbago. Kapatid, ngayong umaga, magunos dili ka. Baka hindi mo alam na napakataas ng taguhin ng Diyos na binigay sa iyo. Ano ka mo yan?
Tingnan natin. Sa 1 Peter chapter 2, paano ibinibigay ng Diyos yung napakataas na kanyang tingin sa atin? Anong tawag doon? Parang kung sa auction, nakaranas ba kayo ng auction? Pagsubasta ng mga bagay na antique, ano nangyayari sa auction? Pataasan ng presyo. Hindi pababaan ng presyo. Pataasan. Kasi yung in-auction doon, hindi sila mga pangkaraniwang mga bagay, mga antigo sila mga bagay na napakalaki ng halaga. Milyones! Iba pa nga, bilyones pa nga eh. Sa auction. At alam nyo ba, ang 1 Peter chapter 2, ganito niya tinuturing ang mga anak ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi niya rito, but ye are a chosen generation. Sino tinutukoy niya rito ganito? Ikaw yan at ako. Tayo ay mga chosen generation. Kung ang bansang Israel na kanyang kayamanan ay willing din siyang iwan ang lahat ng bagay na mayroon siya para lang kanya mabili yung bukid. Dahil doon ang yaman na yan. Tinutukoy ang bansang Israel. Ngayon, kung sila ay chosen generation sa Old Testament, sa New Testament, ang iglesia dito, tayo yan. Ang 1 Peter chapter 2 verse 9, tayo yan. Yung mga anak ng Diyos o sa church. Ye are chosen generation. A royal priesthood. Sa Tagalog po ito, mga makamaharlikang saserdote. Mga bayang hinirang ng Diyos. Wow. We are the chosen generation and royal priesthood. Makamaharlikang saserdote. A holy nation. Banal na bayan. Ikaw yan at ako. And what? Sabi, a peculiar people. Ano yung satang peculiar people? Ano ba satang peculiar? Unique. Kakaiba ka. Hindi ka kaibang mahirap tunuhin ang buhay. Hindi ka kaibang mahirap pakinuhan. Kakaiba ka. Kasi ang pagkatao mo, bagamat ang mukha mo ay hindi rin tokado. Walang pinagbago sa mukha mo, sa size mo. Pero yung quality ng buhay mo, yung iyong pamumuhay ay talagang walang kapintasan sa harapan ng tao. Hindi ka butangero, hindi ka sakit ng bayan sa ulo, hindi ka sakit ng ulo ng bayan, hindi ka kalaban ng batas, walang anuman. Sabi, walang batas na laban sa iyo sapagkat ang mga anak ng Diyos ay may bunga ng Banal Espiritu. Ngayon, kung gano'n, ituturing ng Diyos yung mga Kristiyano na sila ay peculiar people. Pag sinabing peculiar people, ibig sabihin ka at ikaw at ako ay kakaiba. Ikaw yung unique. Ikaw yung pinaka chosen generation. A high class kind of people. Hindi mga lower class, high class. Ano ibig sabihin yan? Ikaw yung tao na kung ang Malacanang, walang pwedeng lumabas-pasok doon, kundi yung mga taga roon lang sa loob. Ibig sabihin ay yung mga makamaharlikang mga tao. And you know what? You and me are considered as royal and noble people. Bakit? Unang-una, royal priesthood ka. Pag sinasabing royal priesthood, ibig sabihin, ikaw na yung mga taong inaasahan na mag-officiate ng tungkol sa mga religious gathering, sa mga spiritual duties. And our spiritual duties is none other than praise and worship our God. And that's how God instructs us that our highest duty is to praise and worship God. So, kaya tayo ay mga royal priesthood kasi ganun siya kataas yung ating katangian sa harapan ng Diyos. Ngayong umaga kapatid, bago tayo magtapos, ito yung tanong. Kung ganun, ikaw pala yung perlas na napakataas ang halaga. Ikaw pala yung pinaka-unique na tao at royal priesthood or peculiar people. Ganito yung tanong. Paano mo ngayon itinuturing ang sarili mo sa harapan ng Diyos? Ikaw at ako, nakatitiyak ang taas ng ng Panginoon sa iyo at sa akin. Walang pagbabago. Ang tingin ng Panginoon sa iyo sa akin, ikaw
ay kakaiba sa kanyang harapan. Ikaw, yung pinakamahalaga dahil ikaw ay yung perlas na napakalakas pinakamataas ang presyo. Kaya ang tanong, paano mo ngayon itinuturing ang sarili mo sa harapan ng Diyos? Anong sagot mo, kapatid? Maaring hindi mo pinapansin. Akala mo ganun-ganun lang. Akala mo, kaguli lang na tawagin kang Kristiyano, bansag lang. Kaya, dahil sa ganun, ari na ba sa'yo yung minsan ka lang dumalo? Wala akong pinatamaan ha, general speaking. Kasi ang pag-aaral ko, hindi tumutukoy sa isang tao. It's about, kaya nga tinawag itong first speaker na general epistle. Ibig sabihin, general epistle, wala po siyang pinapatungkulan kundi generally speaking, spiritually. Tumutukoy siya sa pangkalahatan. Kaya ang tanong, kung kinoconsider mo ang sarili mo na ikaw ang pinakamataas na tao na pinahalaga ng Diyos. Ngayon, itinuturing mo ba sarili mo na ganun ka nga? Kasi kung hindi, ari na mangyari sa'yo na hindi mo pahalagan ang gawain ng Panginoon. Kaya maraming Kristiyano, pagka araw ng gawain ng Panginoon, hindi lang linggo, lagi nawawala. Hindi ibig sabihin ay, hindi kinukonsider ng Diyos yung mga reasonable cause. Ano ibig sabihin nun? Mga reasonable reason. Yung ibig sabihin katanggap-tanggap na mga dahilan. Yan. Merong mga reasonable cause na sabihin natin. Kaya minsan, nako-confuse sa attitude ng mga tao, ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi lumalabas minsan sa bibig ng Kristiyano, naintindihan naman kasi ako ng Diyos eh. Yun yung mga salita at termino. Naintindihan naman kasi ako ng Diyos eh. Yung mga salitang ganon. Tanong kapatid, ganon mo ba talaga kinukonsider ang sarili mo? Yung posisyon mo, ganon lang ba talaga sa harapan ng Diyos? And yet ikaw ang pinakamataas na presyo, pinakamalaking presyo sa harapan ng Diyos. Ganon mo lang ba talaga ituturo sa sarili mo? Ha? Kaya, pwede nang minsan hindi mo pinapansin ang kalagahan ng gawain ng Panginoon, yung duty bilang Kristiyano. Ha? Lagi mong binabaliwala yung mga tungkulin mo at nire-reject mo yung mga duty mo sa harapan ng Panginoon. Bagamat ang pastor ay tao din, pero siya ay ginagamit ng Diyos para ikaw ay assign sa ganung tungkulin. At maraming Kristiyano ang hindi naintindihan yan. Akala nila, tao lang din talaga. And yet, they are not knowing that we are the body of Christ. And Christ is the head of the church. And we are His body. Ngayon, kung hindi mo pinahalagahan ang bagay nito, na ikaw ay may malaking halaga sa harapan ng Panginoon. Nakakalungkot, maraming Kristiyano okay lang na maliit sila sa gawain. Kasi, mahalaga, makasimba lang sila. Okay lang din na sila hindi makabigay ng mga bagay na contribution. And you know what? As children of God, ang duty po natin ay 5. Ano yung 5 yan? Number 1, it's our duty to evangelize the word. Number 1 yan. Sabi niya, go ye unto the world. Wala si sinabi, pastor lang, evangelist lang. That's the duty of the whole church. And we must need to know that requirements. It's our duty to evangelize the word. Hindi lang si pastor, kundi lahat tayo. Kasi bawat isa sa atin, may kanya-kanyang trabaho araw-araw. Hindi ka mamali sa iyong tayo araw-araw, pero ang mga tao dumating sa iyo, hindi lahat Kristiyano yan. So why not share the gospel of God? This is our highest duty, to evangelize the whole world. And number 2, it's our duty also to provide a religious gathering. Pwede bang mag-invite tayo mga tao kung hindi mo sila pumarito? And let's the church go to them. Pwede natin dalhin ang church sa kanila. By means what? Di magkakanta tayo ng home Bible study. Di ba? Provide the religious gathering. That's the number 2 duty of the church. And number 3 po ay turuan natin po sila how to worship God. Kasi hindi pwedeng na-evangelize na sila at nakatayo at nakatanga lang doon. Walang gagawin. It's our duty to educate them how to praise, how to worship God. And number 4 na duty natin,
ay upang ating suportahan ang church. We must support the body of Christ as the member of the church. By what means? By means of moral and financial support. Ano yung moral support? Ay dito, tumadala tayo ng ganito. Bawat gawain, kahit na may trabaho ka at hindi naman importante talaga, pwede mo sabi, ako muna punta muna sa, kasi tungkulin ko ako ay pumunta sa church dahil duty ko yan sa harapan ng Diyos. Di ba? Pero kung hindi mo pinahalagan yan, mawawala ka lagi sa gawain ng Panginoon. At hindi importante yung gagawin mo, nawawala ka. Di ba? So, ang ating tungkulin, pangapat, ay to support the ministry by means of our moral support. Yung moral support, ito yun. Yung ating padalong ganito. And number 2, yung tawag na financial support. Ay, yung financial. O hindi, nagkaroon tayo offering, di ba? Meron tayong mga pledges dati. Meron tayong mga tinatawag tithes and offerings. That's our support. Whether it in cash or in kind. Sa probinsya, nagdadala sila ng mga kinds. Ano yan? Gulayin, tuwing gawain, may nagdadala ng palay, may nagdadala ng bigas, may nagdadala ng mga pang-ulam, isda, mga buhay ng mga hayop, ng manok, ng mga ini-offering na sa Lord yan. At yan, ipagsasaluhan ng buong church. That's how to support the church by cash or in kinds. In number 5, the duty in church ay to uphold moral standard of our life. Ano po yan? Atin pong sikapin na ang buhay natin ay maging example. Kaya sabi kanina, doon sa 1 Corinthians chapter 6, Nigin that ye are the temple of God, and that yourself is not your own anymore. We are belongs to God. Kaya nga, let's glorify God through our body and our spirit. Kaya tayo po ay miniminti natin yung ating buhay spiritual. Ito pa last verse bago tayo magtapos. Kaya ito, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2. Ano no? 2 Corinthians chapter 3. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3. Verse 2. Ye are our epistle. Kayo yung aming sulat. Hindi sulat sa titik ng papel, kundi sulat na nasa puso. Know and read of all men. Kayo yung binabasa ng mga tao. Oh, hindi nito, no? Ito hindi alam ng maraming Kristiyano. Akala nila, sila ay punto lang sa church, akala nila, ganun lang. Hindi nila alam, sila pala yung living Bible. Huwag mo nga nating asahan na yung tao ay pupuklat ng Bible sa kanilang bahay. Bagamat may mga Biblia sa bahayan. Unahin pa nila yung mga bagay na kung ano mayroon sila. Bible, kahit yung mga Bible apps, hindi nila intindihan yan. Pero ikaw at ako, yung buhay na Biblia na kailan nakikita araw-araw. You're the living epistle of God. Ha? Sabi rito, ang binabasa ng lahat ng tao, verse 3, 2 Corinthians chapter 3, verse 3. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, wow, ministered by us. Kayo, yung talagang hayagang binabasa ng mga tao bilang mga sulat o titik ni Kristo sa kanyang mga salita. Paano mo yung binabasa ba, Alvin? Sino may Tagalog Bible? Ano paano yung binabasa? 2 Corinthians chapter 3, beginning at verse 2 hanggang verse 3. Huwag na ibang talata para maging madali. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at... Hindi bro. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 3. Verse 2 to 3. Sino may Tagalog Bible? Paano nyo... Ha? 2 Corinthians chapter 3 verse 2 and 3. Kayo ay ang aming sulat Yes. na nasusulat sa aming mga puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Wow. Chapter 3. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo Yun. na pinangasiwaan namin. Hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yes. Naintindihan natin talatang ito? So, madaling sabi, kung paigsin natin sa ang malinaw dyan, ikaw yung binabasa ng tao at ako araw-araw.
Alam niyo ba? Ha? Ganon yun. Tapos, binabaliwala mo ang sarili mo bilang Kristiyano. Ang pangalawang tanong dyan eh, hindi ka ba nahiya? Ang ugali mo, parang singi unggan, sanggano pa din. Ang paikitong mo sa tao, parang singi selbahe pa din, di ba? Ang hirap mong kausapin, ang hirap mong pakitulungan, hirap mong timplahin. Para ka mo hindi ka nakabasa ng Bible. Para ka mo hindi ka Kristiyano. Alam niyo bang ikaw at ako yung ang taas ng tinginan niyo sa'yo? You're peculiar people. And you're the royal priesthood of God. Chosen nation, chosen generation. Pero hindi natin pinalagaan. Pinalagaan. Nakakalungkot. Ikaw yung perlas ng Panginoon. Ang laki ng halaga mo. Willing siyang iwan ng langit. Ang kanyang pagka-Diyos. Para ikaw lang at ako at kanyang mabili. Nangyari. Binili tayo sa kanyang halaga. Pagkadanak lang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo para matubos ka. At nung nag-response ka sa ebanghilyong ito at nakadaong palad mo ang Panginoon Kristo, doon nagsimula ang halaga kung gaano kataas ang tingin ng Diyos sa iyo at sa akin. Nawa, mga kapatid, sa araw na to. Mula sa araw na to, huwag mong bastahin. Sabihin mo, ano lang ako eh. Born again lang din ako eh. You don't know the high price of that. Kapatid, sa umagang ito, ayusin natin ating paglilingkod sa Panginoon. Ayusin natin ating buhay. Kasi wala nang problema, nakapasok ko na dyan eh. Ayan ka na eh. Kaya sabi noon eh, work out your own salvation. I-develop po natin yung ating buhay spiritual. Magkaroon po tayo ng mga, tawag doon, ng mga spiritual awareness and, anong sa dyan? Sentido común. Gamitin natin ang mga utak natin at unawain natin ano ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Sa harapan ng Diyos, ang laki-laki ng halaga mo at ang taguri mo sa harapan ng Diyos ay ang taas. Sa harapan ng tao, ikaw yung Bibliang buhay na binabasa na araw-araw. Tandaan mo yan. Ikaw yung Biblia na binabasa ng tao araw-araw. Ang buhay na titik ng Panginoon Kristo na binabasa ng tao araw-araw. Okay? So mga kapatid niyo umaga, kumusta po tayo? Ano po ang development ng ating buhay spiritual? Tayo po na tayo sa iyo at tayo namin. Glory to God. Hallelujah. Salamat po o Diyos sa inyo sa araw na to, sa inyong mga sika. Yan po ang hiwaga ng perlas. Nang nakita nyo po, ay iniwan nyo lahat, bininta nyo lahat, meron kayo para na mabili kami sa halagang yan. Na nagpakababa kayo yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, willing kayong ang buhay nyo ay sakripisyo at mamatay kayo. Basically, para lang matubos o mabili ang bawat sa amin. Panginoon, sa araw na to, ang Espiritu ay nangungusap sa kagitaan namin, maging doon po sa live streaming. Yung mga tao na ikinig sa araw na to, Holy Spirit of God, convict their hearts and may your Holy Spirit move mightily in our lives. As we surrender and submit ourselves before you, Panginoon, kumilos po kayo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa imong sita sa araw na to. Salamat po at binigyan niyo kami ng challenge. Habang hindi pa dumating ang Panginoon Kristo, napakalaki pa ng pribilyo at tsansa na ang bawat sa amin to develop our spiritual life. Sabi nga sa kanyo po ay, work out your own salvation. Hanggang sa kayo dumating, sabi niyo, occupy till I come. Yan po ang inyong nais sa bawat sa amin. Purihin po kayo, O Diyos, maraming po salamat. Sa inyo po lahat ng karangalan sa araw nito, lahat ng kapangyarihan at paghari po kayo. Ito po ang dalangin ng pasalamat. Sa pangalan niyo po, Amang Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid.